Under review na raw ang mga panawagan na ibaba ang age of criminal liability kasunod ng serye ng school violence ayon kay PBBM. Bukas din ang pangulan ng tuluyan ng iba ng violent online games sa bansa kung mapatunayang ito raw ang dahilan ng karahasan sa mga paaralan. Wala pa raw sapat na legal framework ang Pilipinas para supuin ang nihilistic violent extremism o NVE, kaya nasa Anti-Terrorism Council ang atensyon ng Department of Justice sa ngayon. Isa ang NVE sa anggulong tinitingnan ng gobyerno bilang sanhi ng malagim na Tacloban shooting kung saan kapwa menor de edad ang mga suspect. Ayon sa DOJ, sa kani-kanilang anti-terror law sumasangguni ang ibang bansa kapag may ganitong issue. Pero bakit nga ba tutol sa Anti-Terror Council o ATC ang ilang progresibong grupo sa Pilipinas? Sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020 na ipinasa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang terorismo ay nangangahulugang any person within or outside the Philippines who engages in acts that cause death, danger, destruction to a person, government, or public and private properties. Kabilang din sa definisyon ng possession of weapons. Isa sa pwedeng gawin ng Anti-Terror Council ay ang mag-designate ng individual, grupo, organisasyon o asosasyon maging domestic o foreign man bilang terorista. And once tagged as terrorist, subject to freeze orders ng Anti-Money Laundering Council ang assets ng mga ito. Isa sa mga umingay na designation ng konseho ay ang 2023 case ng mga aktivista ng Cordillera People's Alliance na hanggang ngayong taon ay inilalaban pa rin ang pagkakaiba ng terorismo at aktivismo. Maaari ring mag-apply for a precautionary hold departure order ang gobyerno habang umuusad ang kaso ng individual na lumabag sa anti-terror law. And in cases where evidence of guilt is strong, maaari ring kansilahin ang passport ng akusado. Para kay dating Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ilang beses na raw inabuso ang anti-terror law at tila balak ipilit ang ATC bilang solusyon sa school shooting. Apela ni Manuel, naway maging comprehensive ang pagtalakay sa Tacloban shooting para hindi magamit ng ahensya na umano'y shallow at faulty mag-analisa ng mga isyong panlipunan. Kaisa si Manuel ng mga grupong nananawagang i-repeal ang batas na ito dahil nagagamit umano laban sa mga aktivista at sibilyan. Para naman kay Pangulong Bongbong Marcos, ang problema talaga ay ang bayolenteng laro on social media. The problem is that yung mga ganun, I'm sure all of you have seen on these games and how they're played, it desensitizes killing and violence. Kasi laro lang naman eh. Kasi kahit na mabaril yan sa game, bumaril ka ng 50 tao, nabubuhay pa naman yan eh. So it desensitizes the kid. Now, it's not really that big a deal to shoot somebody. Sa proposal naman na ibaba ang age of criminal responsibility to 12 years old, hindi raw sigurado ang Pangulo dahil kailangan pang pag-aralan ito. Basta raw kung mapatunayang malaki ang liability ng online games sa desensitization ng mga bata sa karahasan, ibaban daw talaga niya ito sa Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, kabilang sa epekto ng social media ay ang talamak-anya na sexualization sa mga kabataan dahil sa malayang access sa pornography. Kaya patuloy lang daw ang pag-aaral nila sa papel ng internet sa mga krimeng ito.